Hindi nagtagal, lumabas si sect leader Duang Qing. Lin Xuan, lalo ka pang naging malakas. Salamat sa iyong paghihikayat, sect leader. Kaka-breakthrough ko lang sa late stage ng human immortal. Tama, sect leader, maaari ba tayong mag-usap sandali doon? Pagkatapos ng isang sandali, sa loob ng panloob na bulwagan ng Wuji Immortal Sect, pagkatapos silang umupo bilang host at guest, nagtanong si sect leader Duan, ano ang nagdala? Sa iyo dito ngayon, sinabi ni Lin Xuan sa isang mababang boses, mayroon akong furnace. Hindi ko alam kung naaalala mo. Mayroon akong ilang impresyon. Kaya dumating ka rin dito sa pagkakataong ito. Agad na pinagsama ni Lin Xuan ang kanyang mga kamay. Gusto kong humingi ng isang libro para sa aking furnace na tinatawag na Changqing Scripture. Gusto kong gamitin ang librong ito upang baguhin siya sa isang tunay na tao upang maranasan niya ang buhay ng mundo na ito. Uminom ng tea si sect leader Duan, lihim na nagmumura sa kanyang puso. Mayroon siyang ganoong top quality furnace at hindi niya ginagamit. Kung nalaman ito ng iba pang mga disipulo, hindi ba sila mamamatay sa pagsisisi? Kung iyan ang desisyon mo, sumama ka sa akin. Nang makuha ang pag-aproba ng sect leader, tuwang-tuwa si Lin Xuan. Salamat, sect leader. Tama, sect leader, bukod sa paghiling ng ilang cultivation methods, dumating din ako upang magpaalam. Pagbalik ko, mag-seclusion ako. Sa sandaling pumasok ako sa Earth Immortal Realm, dapat na akong umakyat. Sa gilid ni sect leader Duan, sa pagkarinig nito, nang makibahagi ka sa 100 Sect Assembly, ang imahe mo at ng lahat na sumasakay sa treasure ship upang pumunta sa isang expedition ay nasa aking alaala pa rin. Hindi ko inaasahan na sa isang kisap mata, malapit ka nang umakyat at iwanan ang Yuan Realm. Sa malawak na mundo sa harap mo, naging isang nilalang ka na kailangan kong tingalin sa Yuan Realm. Hindi na kita maaaring panatilihin pa dito. Kinakamot ni Lin Xuan ang kanyang ulo sa kahihiyan. Sect leader, nagbibiro ka. Kalimutan na, gusto mo namang pumailan lang sa malawak na kalangitan. Hindi dapat maging masyadong sentimental ngayon. Salamat, sect leader. Babalik ako at dadalawin ka ng madalas kapag nagkaroon ako ng pagkakataon. Column, lahat. Pagkatapos bumalik sa maliit na mundo, sa tabi ng kumikislap na apoy, sinabi ni Lin Xuan nang may kaunting lungkot, Master, mag-cultivate pa ako ng ilang taon. Hindi kita makikita. Ang araw na lalabas ako ay ang araw na maghihiwalay tayo. Sumagot si Lin Yanqing, okay lang. Huwag kang mag-alala. Kung gayon, idinagdag niya. Lin Xuan, malaki ka na ngayon. Kailangan mo ng mas malaking mundo. Tama, Master, may gusto akong itanong sa iyo. Ano iyon na hindi mo lang masabi? Bumantong hininga ng malalim si Lin Xuan, tumangala sa kalangitan, at dahan-daang sinabi, Are you willing to come with me? Narinig ito, si Lin Yanqing ay unang natulala, pagkatapos ay lalong namula ang kanyang mukha. Bumantong hininga siya at sumagot, pagkatapos mong makabasag sa Earth Immortal, ibibigay ko sa iyo ang aking sagot. Sa ngayon, lot na ang karne. Karen at umupo sa tabi ng apoy at kumain. Sa tabi ng apoy, uminom ng wine si Wuwang at sinabi, Kid, aalis ka na agad. Ang tatlong maliliit na babae, si Yurang, Wanran kasama si Yuyiyang, ay nagsabi rin. Sinabi ni Lin Xuan, magpapainom kami ng fruit juice para sa iyo. Maghintay ka na lang na lumabas ka sa cultivation upang inumin. Master, tiyak na gagawin ko ang aking makakaya upang sundin ang iyong mga hakbang. Hindi napigilan ni Lin Xuan na lumuha. Hindi ko kayang iwanan kayong lahat. Wala, huwag tayong umuwi hanggat hindi tayo lasing ngayong gabi. Kinabukasan, sinimulan ni Lin Xuan ang kanyang closed-door cultivation. Pagkatapos niyang isara ang pinto, lihim siyang sumigaw sa kanyang puso. Master, pakiusap, mag-ingat ka. Sa labas, si Lin Yanqing ay nakaupo rin sa ilalim ng isang puno, tila nawala sa pag-iisip. Lumipas ang oras. 3 taon na mula nang lumabas sa Chaotic Space at si Lin Xuan ay tumapak na rin sa Earth Immortal Realm. Naramdaman ang pamilyar na hangin, hindi mapigilan ni Lin Xuan na bumantong hininga. 3 taon ay parang 3 araw. Hindi, parang 3 segundo. Kahit na 3 taon na ang lumipas, kasing gwapo ko pa rin. Sai, maging isang heavenly immortal, isang human immortal, o isang earth immortal, ang mukha na ito ay magpapabaliw pa rin sa hindi mabilang na mga babae. Nakatayo sa himpapawid,
tiningnan niya ang Wuji Immortal Sect sa ibaba, at hindi niya mapigilan na maging emosyonal. Aking Yuan Realm. Pagkatapos ng pag-akyat, hindi ko na makikita ang aking mga magulang. Ang inyong mabuting anak ay nakabasag na sa Earth Immortal. Hindi ko kayo binaygo. Sa Nanyang Dynasty, sa Royal Garden ng Imperial na Palasyo, sa isang stone bench, ang mag-asawang Lin Fu at Xiao Yuyan ay nakaupo doon, naglalaro ng chess. Sa oras na ito, si Lin Fu ay lumuluha. Diyos ko, natalo na naman ako. Sa tabi niya, si Madam Lin ay pumalakpak ng may tuwa. Yes, nanalo ako. Bumantong hininga si Lin Fu nang walang magawa. Mabuti na lang, wala ang aking mabuting anak. Hindi pa ako nanalo sa loob ng 3 taon. Sinabi ni Madam Lin Xuan, okay lang. Sige na, sinimulan niya na gumawa ng mga dahilan para sa kanyang pagkatalo. Kung gayon, gumawa ka na lang ng isa pang account upang palakihin muli. Oh crap, asawa ko, hindi naman sa ayaw ko. Hindi mo lang ako pinapayagan. Narinig ito, nagalit si Madam Lin. Tigilan mo na, ang kapal ng mukha mo. Ano ang gusto mong gawin? Sa tabi nila, si Xiao Yuyan na tahimik sa buong oras, ay biglang nagsalita. Mula noong taong iyon nang patayin ni Xuanran ang Demon King, ang Nanyang Dynasty ay nasa kapayapaan sa loob ng 3 taon. Ngunit kung aakyat si Xuanran sa Immortal Realm, ang Nanyang ay wala ng backer. Nang hindi niya namalayan, tumangala siya sa kalangitan at natulala. Nawawala na ang kulay ng mga ulap. Ito ay isang himala na lumalabas lang kapag mayroong isang tao sa Yuan Realm na nakabasag sa Earth Immortal. Ang mag-asawang Lin Fu ay tumangala rin. Ito ay tiyak na ang aming mabuting anak. Ikaw ang pinakamaliwanag na bituin sa Yuan Realm. Si Lin Xuan sa mataas na langit ay tiningnan ang eksenang ito at ang kanyang puso ay labis na naaliw. Mga magulang, tiyak na hindi ko kayo bibiguin. Dahil ligtas na ang aking mga magulang, dapat na akong mabilis na bumalik sa Wuji Immortal Sect. Ang Wuji Immortal Sect ay ang pinakamalakas na Immortal Sect sa Yuan Realm. Samantala, pagkatapos bumalik ni Lin Xuan sa Immortal Sect, lahat ng mga disipulo ay tumigil sa kanilang closed-door cultivation o trabaho at pumunta sa drill ground. Hindi ba iyan isang senyales na may nakabasag na? Si Senior Brother Lin Xuan ang bumabalik. Si Senior Brother Lin Xuan nga. Wow, ang galing niya. Mula nang makuha ni Wu Wang si Lin Xuan, parang ang Yuanyang Realm ay mayroon lang Immortal Sect na ito. Sa pagbabalik pa lang sa sect, tumangala si Lin Xuan at hindi mapigilan na magtaka. Ha, umiiyak ba sila o ano? Kaya nila akong makita mula sa ganoong kalayo. Sai, hindi ko talaga kayang iwanan ang lahat, lalo na ang lugar kung saan ako lumaki. Susunod na hihinto ay Chuhai Peak. Sa ibaba, si Wu Wang at Fang Ling ay puno ng sipon at luha na umaagos sa kanilang mga mukha. Nawala na ang makukulay na ulap. Hindi ba bababa si Senior Brother Lin Xuan upang kausapin tayo? Waha, kahit na, iba na ang mga posisyon natin ngayon. Siguro mayroon siyang mas mahalagang mga bagay na gagawin. Sapat na huminto siya upang makita tayo. Bumaba si Lin Xuan sa isang hakbang patungo sa Chuhai Peak. Si Wu Wang ay nagwawalis ng sahig. Biglang isang nakakasilaw na flash of light ang lumitaw sa harap niya. Nang mawala ang usok, lumitaw ang gwapong si Lin Xuan. Old Wang, bumalik na ako. Umikot ang mga mata ni Wu Wang sa kanya. Ang yabang mo agad pagbalik mo. Hindi ka nagbago, tulad mo. Oh yeah, Old Wang, 3 taon na ang nakalipas. Hinahabol pa ba siya ng junior na iyon? Nalito, na nagtanong si Wu Wang, Junior Brother. Ang ibig mong sabihin ay ang taong sinabi mong sabihin sa kanya na umalis. Sa sandaling iyon, isang itim at puting figure ang nagmamadaling lumapit. Umalis. Tinatawag mo ba ako? Ah, gone. Nandito ka rin. Sa sandaling iyon, bumukas ang mga pinto ng pangunahing bulwagan. Nandito rin kami. Nang makita ang mga pamilyar na figure, hindi mapigilan ni Lin Xuan na bumulong, naghihintay kayo sa akin. Ngumiti si Lin Yanqing at sinabi, Lin Xuan, ang dahilan kung bakit hindi ka makakalas ay dahil ginagamit mo ang iyong oras upang maranasan ang buhay. Kapag pumasok ka sa Xian Realm, mapagtanto mo na ang lifespan ng isang tao ay isang panandaliang sandali lang, isang maliit na bahagi ng oras. Ngunit ang iyong master ay hindi pa rin kayang iwanan ang lahat. Makikita ko pa ba kayong lahat sa hinaharap? At si Little Yurang,
Little one ran, gone, old Wang, Yu Yang. Kalmadong sumagot si Lin Yanqing, huwag kang mag-alala. Hanggat nagiging malakas ka, maaari mong makita ang lahat dito anumang oras. Nauunawaan ng disipulo, Master, mag-ingat ka. Hehe, Master, salamat. Ang iyong mga salita ang pinakamalaking motivation para sa akin na maging mas malakas. Sa pag-iisip nito, umakyat si Lin Xuan sa kalangitan muli. Sa langit, nakita ang kanyang figure na pumailan lang ng mas mataas. Ang Wu Jishan ay sumabog sa nakabibingi na mga hiyawan. Lin Xuan, ang isa at nag-iisang tunay na Diyos ng Wu Jishan. Ang una sa Yuan Realm na nakabasag sa Earth Immortal. Ang mga mata ni Lin Xuan ay lubhang determinado, nakatitig ng matindi sa Gate of Heaven. Hanggat malakas ako, maaari akong tumawid sa mga dimensyon tulad ni Master at makita ang mga taong mahalaga sa akin anumang oras. Immortal Realm, narito na ako. Sa paglipad niya ng mas mataas, biglang huminto si Lin Xuan. You, Heavenly Dao, nasaan ka? Habang bumagsak ang kanyang mga salita, ang projection ng Heavenly Dao Girl ay dahan-daang nagmaterialize. Nang makita na siya ay lumaki ng ganoon, medyo natakot si Lin Xuan. Hindi ka ba ang Heavenly Dao Girl? Paano ka naging ganoon kalaki? Sinabi ng Heavenly Dao Girl nang may paghamak, kung gusto ko, maaari pa akong maging uod sa iyong tiyan. Hindi. Agad na pinutol ni Lin Xuan. I get it. Huwag ka nang magsalita pa. Ito ang Heavenly Dao. Sige na. Sa sandaling dumaan ka sa ibabaw ng aking ulo, maaari ka nang umalis sa Yuan Realm. Handa ka na ba? Holy crap! Dapat ay tinatanong mo ang mga tao sa Immortal Realm kung handa na sila. Narinig ang mga salitang ito, ang ekspresyon ng Heavenly Dao Girl ay naging kakaiba. Agad pagkatapos, ikanaway niya ang kanyang kamay at ang Earth Immortal Lin Xuan ay umakyat. Isang sinag ng liwanag ang bumalot kay Lin Xuan at sa isang iglap, nawala siya mula sa Yuan Realm. Pinanood ni Lin Yanqing ang kanyang disipulo na umakyat nakangiti. Siguro magiging maayos ang kanyang pag-akyat. Sa tabi niya, hindi mapigilan ni Wu Wang na mag-interject, umalis na siya. Kaya maaari na ba akong magsalita ng iyong mga bagay-bagay? Ano ba? Umalis na siya, bakit hindi mo pa ako inaalis ang sale? Hehe, simple lang. Dahil ang aking disipulo ay mabilis na umuunlad. Sino ang nakakaalam, baka marinig na niya ang iyong boses sa lalong madaling panahon. Sige, ngunit hayaan mo akong magtanong, si Chen Fang ay hindi talaga galing sa Yuan Realm o kahit sa Immortal Realm, tama ba? Matagal na ako dito upang maintindihan na ito ay isang self-contained dimension. Kaya maaari na ba akong umalis ngayon? Oo, sa sandaling ito, lumapit si Yu Yiyang na may isang tumpok ng mga libro at sinabi, Emperor, mayroon akong report. Narinig ito, lalong nagalit si Wu Wang. Bakit siya, bla bla bla, ay maaaring tawagin ka ng ganoon, ngunit hindi ko pa rin magagawa. Iyon, ikanaway ni Lin Yanqing si Wu Wang sa tabi, hindi siya pinansin. Yiyang, magsalita ka. Near report sa Emperor, ibinigay sa akin ni Lin Xuan ang mga librong ito. Sinasabi na dapat kong gamitin ang mga ito para sa cultivation. Bahagyang tumanggo si Lin Yanqing. Cultivate mo sila kung gayon. Ang mga resources ay hindi problema. Dapat ay mamuhay ka na ng sarili mong buhay. Dadalhin kita sa Tiaingong Immortal Palace. Gaano ka kalayo makabasag sa cultivation ay depende sa kung gaano kalaki ang pagsisikap mo para kay Lin Xuan. Kung gayon, nagpapasalamat kami sa Emperor. Bumalik si Wu Wang na may bump sa kanyang ulo. Paano ako? Maaari na ba akong umalis? Manatili ka lang dito. Balang araw, tulad ni Lin Xuan, baka mabigyan mo ako ng mukha. Anong ibig sabihin yan? Ako ay isang marangal na Immortal King. Bakit ko siya bibigyan ng mukha? Casual na sumagot si Lin Yanqing, kung magpapakita ka ng maayos. Maaari kitang gabayan sa isang landas kung saan maaari kang maging isang emperor sa loob ng ilang 10,000 taon. Biglang nagkaroon ng ideya si Wu Wang. Nakikita ko na ngayon, ang labas na mundo ay nanginginig. Tiyak na haharap si Lin Xuan sa maraming panganib. Kung may mangyari sa kanya, isang bagay na ayaw nating mangyari. Paano kung mag-disguise ako at sundan siya, protektahan siya? Ngunit sa sandaling sinabi niya iyon, isang matalim na pana ang binaril ni Lin Yanqing diretso sa puso ni Wu Wang. Anong kahibangan ang iniisip mo?
Ngunit talagang mapanganib. Hayaan mo na akong pumunta. Salamat po sa panunood.